Bagong update mga tol sa The Ring Magazine pound for pound. Number 1 pa rin si Terence Crawford, number 2 si Naoya Inoue, number 3 si Alexandre Usyk, number 4 si Canelo Alvarez at number 5 na po dyan si Arthur Beterbiev. Number 6 si Dimitri Bivol, number 7 si Devin Haney, number 8 si Errol Spence, number 9 si Gervonta Davis, number 10 si Teofimo Lopez. Biglang angat ngayon si Arthur Beterbiev at mas mataas pa kay Dimitri Bivol. Kung maglaban si Beterbiev at Bivol, magbabago ulit ang ranking at isa sa kanila ang babagsak. Kahit yung undisputed match ni Tyson Fury versus Usyk ngayong February, malaking impact din yan sa pound for pound ranking. Sa ngayon, ito muna ang top 10 fighters na pinakamalupit. Wala sa listahan si Tyson Fury. Sa iba pang balita, Teofimo Lopez ginagamit ang pangalan ni Devin Haney at Terence Crawford para i-promote ang paparating na laban kontra Jamaine Ortiz. Sinasabi ni Teofimo Lopez na papalagan niya si Devin Haney at Crawford. Pero bakit ngayon lang daw nag-iingay si Lopez ngayong may paparating na laban kay Jamaine Ortiz? Hindi naman daw nag-iingay si Lopez kung walang paparating na laban. Kaya payo ni Bill Haney, mag-focus na lang si Lopez kay Jamaine Ortiz. Baka biglang ma-upset na naman katulad sa pagkatalo kay George Kambosos. Sinasabi ni Lopez na siya ang numero 1 sa 140 pounds, pangalawa lang si Devin Haney. Kaya plano ni Lopez, wasakin daw niya ang malalakas kasama si Terence Crawford. Sa iba pang balita, Jason Casimero lalayuan na raw ang social media. Matapos tawaging puting aso si Sean Gibbons, mukhang hindi maganda ang balik kay Jason dahil gumanti si Sean Gibbons. Yung binabalak na laban sana ni Casimero kontra TJ Doheny, biglang napurnada pa. Ayon nga kay Silver Boys, makapangyarihan si Sean Gibbons kaya hindi magandang pagsalitaan ng puting aso. Matatandaan niya po natin noong laban ni Casimero kontra Paul Butler. Pumunta agad sila Sean Gibbons kasama si Jonas Sultan sa UK para mag-substitute kay Casimero. Kahit hindi pa nakakancel ang laban ni Casimero, may substitute na kaagad. Sakto naman nakitaan si Casimero na gumagamit ng sauna, mahigpit na pinagbabawal sa UK. Kaya dito na pumasok si Jonas Sultan laban kay Paul Butler. Dahil sa koneksyon ni Sean Gibbons, nakahanda agad ang substitute kung magkaaberya. Saktong nagkaberya nga at natupad ang plano. Hindi lang umayon sa plano dahil natalo si Jonas Sultan kay Paul Butler. Kung nanalo sana si Jonas Sultan, siguradong siya na ang lalaban kay Naoya Inoue. Siguradong malaking pera na naman sana ang bayad. Pero sayang dahil mas nagtagumpay si Paul Butler. Ngayon mga tol, sabi ni Silver Boys, nananahimik daw si Sean Gibbons pero biglang ginising.